Mga kapatid, ang kaligtasan ay inaalok sa lahat ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa bawat isa. Hindi lamang Hindi ko maiwasang mag-isip, bakit niya kailangan gawin ito sa harap ng maraming tao? Kung gusto nila makinig, bakit hindi lang sa simbahan o sa harap ng maraming tao na interesado? Ang kanyang biyaya. Juan, ang bawat tao ay may karapatang marinig ang Ebanghelyo. Ang paggawa nito sa publiko ay isang pagpahayag ng ating pagpanampalataya. Kaya, hindi natin alam kung sino ang babalik loob sa ating Diyos. Ang malaga ay binahagi natin ang mensahe para sa kaligtasan ng lahat. Hindi ba't may mga tao na hindi interesado sa inyong relihiyon? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan yung gawin ito sa harap ng lahat. Paano kung hindi kami maniniwala? Ako bilang isang Buddhist, naniniwala ako na mayroong iba't ibang landas para makarating sa kaliwanagan. Ngunit respetado ko ang inyong pananampalataya. Basta hindi ito ipilit sa iba. Bilang isang Muslim, naniniwala ko na may mga karapatan kaming mapahayag ang aming pananampalataya. Ngunit kapag ito ay ginawa sa publiko, minsan nararamdaman namin na parang itinutulak nila sa amin ang kanilang relihiyon. At ang kalayaan sa relihiyon ay may hangganan. At importante ang paggalang sa bawat isa at hindi dapat ito mawawala. Tulad ng sinasabi ni Oscar, mahalaga ang respeto at pag-unawa. Ang bawat relihiyon ay may karapatang ipahayag ang kanilang mga aral. Ngunit dapat ito'y ginagawa ng may paggalang sa kakalayaan ng iba. But as many as receive Him, to them give Him power to become the Son of ipahayag God. ang kanilang mga aral. Ngunit dapat ito'y ginagawa ng may paggalang sa kakalayaan ng iba. Alam ko po na ang pagpahayag ng Ebanghelyo sa publiko ay maaari magdulot ng iba't ibang reaksyon. Pero sa tingin ko, ang karapatan ng bawat isa na magsalita ng tungkol sa kanilang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng ating kalayaan sa relihiyon. Tama si Pastor, hindi nais namin magdulot ng istorbo. Nais lang namin na may pagkataon ang bawat isa na makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Hindi ito para pangimasok, kundi ito magbigay liwanag sa buhay ng mga tao. I understand that, but how do you make sure you're not just pushing your belief into others? Sometimes, people just don't want to hear it. And that's okay too. Luis, ang bawat tao ay may kalayaan na tanggapin o hindi ang Ebanghelyo. Ngunit, ang pagpapahayag nito ay bahagi ng aming pananampalataya. Ipinagpapalagay namin na ito ay makikinabang sa marami at hindi kami magmamadali na baguhin ang pananaw ng iba. Lahat tayo ay may karapatan na magpahayag ng ating relihiyon at maniwala kung anong tama. Sa tingin ko, respect at tamang pag-uusap lang kailangan. Kung ang bawat isa ay magbigay ng espasyo para magpahayag ng pananampalataya, mas magiging magaan ang usapan. Ngunit, mahalaga ang respeto sa hangganan ng bawat isa. Bilang isang Hindu, naniniwala ko na hindi mo kailangan kilitin ang iyong pananampalataya sa iba. Ngunit, ang pagpapahayag nito sa isang mayapang paraan ay isang mabuting hakbang upang mas maintindihan ng iba ang iyong pananampalataya. Mahalaga ang kalayaan ng bawat isa sa pagpahayag ng kanilang pananampalataya. Hindi ko nasabing mali ang magbahagi ng Ebanghelyo. Ngunit sana'y magawa ito ng may malasakit sa mga hindi pareho ng pananampalataya. Sa huli, ang kalayaan sa relihiyon ay tungkol sa respeto at pagmamahalaga sa bawat isa. Hindi kami nagmamadali na baguhin ang pananaw ng iba, kundi nais namin lamang iparating ang pagmamahal at pag-asa sa pamagitan ng aming pananampalataya. Mahalaga na patuloy natin itong gawin ng may respeto at walang pagmamadali. Sa tingin ko, may punto si Pastor. Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi isang posisyon, kundi isang pagkakataon upang magpagbigay ng pag-asa at liwanag sa iba. Sana magpatuloy ang pag-uusap na ito ng may malasakit at paggalang sa bawat isa. Ang kalayaan sa relihiyon ay hindi lamang karapatan, kundi isang responsibilidad na maging isang mabuting halimbawa. Salamat sa inyong mga opinyon at respeto. Patuloy tayong magtulungan upang mapanatili ang kalayaan sa relihiyon at pagkaroon ng pagmamahal sa isa't isa.
film illustrates the right to religious freedom and how different individuals react to the public sharing of the gospel. The conversation highlights the importance of respecting each other's belief while also maintaining the freedom to express one's faith. The characters share their thoughts on how religious belief should be shared with care and respect for others.